So, sa mga tao dyan na napakalaki ng gastos dahil hindi pinag-isipan ng hukay nila, kasi bago tayo maghukay, pagdating ng 8 feet, wag muna kayong tutuloy. Pagdesisyonan nyo, alam natin niya mayroong deposito. Pero paano natin makukuha? Dapat mayroon kang mentor na magbasa kung ano ba talagang inuhukay mo, na sobrang lalim ba, or big load ba yan, o imperial ba yan, o medium deposit, o giveaways. Kasi pagdating mo sa giveaways, ang pinakamalalim sa giveaway 16 feet lang talaga. Ang pinakamababaw diyan 4 feet. Kung halimbawa yung jackpot yung nilagyan, kasi yung jackpot yung mga nangka sa ilalim yan 4 feet lang yan eh. Sa ilalim ng kawayan 2 meters lang yan. So alam ng iba yan, no? So sa ating mga katiis diyan, alam ko na maraming nag-failure, daming hindi naniwala kasi hindi nakakuha. Alam mo, pag di ka makakuha, di ka talaga maniwala. Pero di ka mabagong buhay mo kung di ka makakuha. So walang trabaho talaga na bigla ka lang yumaman, kundi sa treasure lang talaga. Pag jinakpat ka talaga, kasi normal talaga yan na hindi naman ibig sabihin sa isang hukay makakuha ka na. Malay mo, bukas naghukay ka ngayon, bukas nakakuha ka. Malay mo, next month o mapupunta ka sa lugar na doon para sa'yo. Makakuha ka talaga kung porsigido ka. So, kasi yung tao kasi ngayon, saka pa nangangarap pag nagkasakit na. Yan ang totoo. Kasi ma-pride tayo eh. Sa lahat ng Pinoy, pati ako, ma-pride talaga. Hindi iniisip, pagdating ng panahon, magkasakit talaga tayo. Hindi, walang tao hindi magkasakit talaga. Doon para natin pangarapin na makahon tayo sa kahirapan. No, sa mayroon pang pera, malakas pa, hindi pa nangarap, pero yung ang dami nagmisi sa akin ng ganyan. Kaya sabi ko sa inyo, habang maaga pa, tuloy pangarap mo, wala namang mawala, hindi ka namang binabayaran, wala kang amo dyan, no? Salamat. So, sa mga nahirapan dyan sa mga sign niyo, no, di talaga yan makukuha sa hula-hulaan, no? Ang dami talaga nagsasabi, nadidikoy daw sa mga gamit. Bakal yung gamit na nahawakan mo is hindi maganda yung pagkagawa, no? So, sasabihin ko sa iyo, hindi ko pinagmayabang, hindi ko rin pinagmalaki. Yung locator natin, marami na nakahits. So, check mo na lang yung post natin dyan. At marami akong pinakitang combo. So, hindi din naman talaga ako tanga na ipakita yung mga gold na nakuha nila, no? So, mayroong isang customer natin yan nakahits na siya na nag-reply. Sabi ko, huwag kang sir, baka mamaya ay mag-change account yan. So, ni-replyan talaga niya kasi sinabihan na hindi daw, dula-dula lang daw. So, yung nag-reply talaga niya, yung naka-hits, no? Kaya sabi ko sa inyo, hanapin nyo yung solid, maganda. Hindi naman importante yung napakagandang gadget. Ang importante, yung nakakuha. Yung nakakuha talaga. So, kung halimbawa, yung area mo ay hindi naman historical, tapos, mayroon kang gamit, hanapin mo yung area na napaka-legit. Hindi naman ibig sabihin sa isang barangay lang, dyan ka lang. Marami pang pupuntahan, dami ka mapupuntang area. Mapupunta ka talaga sa area na mga legit. Hindi ibig sabihin na dyan ka lang sa barangay mo, city mo, mapupunta ka talaga sa area na mayroong magandang sign. Kasi naniwala ako dyan, dati isang city lang talaga ako. Pero di ko akalain napunta ako sa ibang city. So doon ko nakita na kailangan pa talaga ng gadget. Kailangan talaga, need talaga ng gamit. Hindi lang kailangan ng basa. Tugma talaga. Gadget, basa, hukay, yung tisdig mo. Napaka-importante yung tatlo. As sinasabi ko sa inyo, napaka-importante yung tatlo na yan bago ka makakuha. No? Salamat. Ito po si Mindanao Hunter Sign, no? So sa ating mga katiits, so galing tayo nagsurvey, no? So sa ating mga katiits dyan na alam ko, nahirapan sa mga sign, no? Maraming nabutas dahil sa ang hirap talaga maghukay pag wala kang mentor, yung walang nag-aalalay sa'yo, no? So, mayroong nag-message sa atin na umaabot na daw siya ng 100. Ang laking gastos na yun, no? So, pag-isipan mo, yung dati kong financier nga dati, siguro, gumastos lang yun, siguro pagkain lang sa isang araw, so gumastos lang siguro ng 300, no? 500. Pagkain lang yun, yung financier namin dati. Kasi, ayaw ko talaga magpabutas ng malalim, no? Mas maganda kung mayroon kang tagabasa yung sign. Kasi, malalaman mo kung malalim ba yung hihukayin mo, hindi, para malayo pa, hindi ka mapagastos ng malaki, no? So, sa mga katis natin dyan, lalo na sa mga ang daming hinahangad, gusto ng sobrang laking kayamanan, kasi yung iba kasi hinahangad nila, sobrang laki, so makakuha ng malaki para isang kuha lang. Ganun na ba kadali hukayin yung mga malalim? Kahit nga ako, nahirapan ako dyan eh.
Kaya nga dati iniisip ko, mas maganda pa talaga pag mababaw. Kasi mayroong nagsasabi sa akin, unahin mo yung mababaw. Kasi pag malaking unahin mo, alam mo ang kalalabasan yan, malaking gastos, no? Sa ating mga katiis dyan, sana mapag-isip mo na kayo, no? Salamat. Pang Pilipinas tayo ngayon, no? So, tingin ko sa ating batas ngayon, wala na. Parang di na mapagtiwalaan. Bakit gumagawa tayo ng kulungan na hindi naman pala natin kayang ikulong natin yung mga taong nakasala dito? So, wala na pala tayong batas na maganda dito sa Pilipinas dahil parang naging tuta tayo sa ICC, no? Ba't kailangan pa nating ICC? Hindi naman yan nakatutulong sa Pilipinas, di ba? Mayroon naman tayong batas dito sa Pilipinas na kung makasala, pwede kulong natin dito sa ating soberanya na Pilipinas, di ba? So, bakit kailangan pa nating ipakulong sa ICC? No? Alam natin nakasala si Bato kasi kasali diyan sa mga patayan dati. Pero hindi naman ibig sabihin na doon mo ikulong sa labas, na mayroon naman tayong batas na sa ating Pilipinas na pwede natin ikulong dito yung mga taong lumabag sa patakaran, di ba? So bakit kailangan pang sa ibang bansa? So tingin ko dito is mayroong bayad talaga no, usapang hindi mo na usapang treasure tayo, no? Kasi ang laging dumadaan sa newsfeed ko, tinitingnan ko talagang wala na yung mga tao ngayon, murang wala na, warak na, warshak na. Yung iba nasa bundok na, yung iba nag-drug, bumabalik na dating gulo. Hindi na daw tulad dati na napaka-peaceful talaga, no? Yun masasabi ko sa Pilipinas is talagang naging tuta na sa ibang bansa dahil ayaw na nilang ipakulong dito kasi doon na ipakulong sa ibang bansa, no? So hindi yan tulad dati na kung nakasala dito lang sa atin. Salamat mga katiis dyan, no? Sa ating mga Facebook page, lalo na sa mga nagpabasa, kasi lahat tayo dito is talagang nangarap na makakuha, no? Kung halimbawa kung yung sign mo ay nabasa ko, i-focus mo. Halimbawa kung legit yan, i-focus mo. Hindi yung dami mo ang binabasa, parang inuubos mo na yung area mo tapos wala ka pang hinuhukay, no? Kung magpabasa ka, kung legit yung sign mo, hukay mo. Hindi yung sabayan mo ng gadget. Hindi yung gusto mo alalayan pa kita, gusto mo putahan pa kita. Hindi naman kita customer, no? Hindi ta customer na pwedeng alalayan, no? Okay lang customer kita kasi pag customer kita, lahat ng naging HTM mo, surface market, babasahin ko yan. Hindi po ako nagbabasa ng mga HTM sa di ko pa customer. Surface market lang, at least kilatisin ko lang kung legit ba o hindi. At least alam nyo yung hunahukay nyo kung legit ba o hindi, no? Yun lang. So kawawa talaga yung iba na naghukay tapos hindi inalalayan sa mga gadget na ginamit nila kung saan nabili. Kaya ang ipayo ko sa lahat, kung naging customer kita, alalayan kita hanggang makahits ka. Maghanap ka lang ng magandang sign. Pero hindi kita customer, hanggang kilatis lang talaga ako sa surface sign mo. Hindi yung HTM. Kaya di ko bumabasa ng mga HTM dahil hindi po kita customer, no? So marami kasi pag nakahits yan, hindi naman kababalikan yan. Totoo talaga. Yung taong naniwala sa yun yung i-focus natin. Yung mga taong hindi naniwala sa atin, yung mga nagpapadikod lang, hindi natin ipopokus sa HTM. Kasi pag nakahits yan, maniwala ka hindi yan na mag-chat. Hindi nga magsabi kung anong na-hits. Hindi nga magsabi kung mayaman na ba o hindi, di ba? So sa ating mga katiis dyan, hanggang kilatis lang ako sa di ko customer. Pag customer kita, babasahin ko lahat ng sign mo. Yun lang, salamat.